Hello everyone and hello Taurus. Itong general reading ay para sa April 2026. Kukuha tayo ng cards para sa iyo with additional advice cards na gustong iparating ng universe. Ang goal natin ay magbigay ng gabay gamit ang light from the creator. Bago tayo magsimula, alam nyo ba na karamihan sa mga nanonood dito ay hindi pa nakasubscribe? Isang click lang po ng subscribe para mas mapalawak pa natin ang pagbabahagi ng liwanag at gabay dito sa Huluhan. Thank you sa pag-subscribe. Taurus, you have the Tower reverse sa pass card mo. Parang may parang may tinaanan kang gulo o malaking pagbabago nitong mga nakaraan pero nagawa mo itong i-delay or i-avoid. Ramdam dito yung kaba mo sa mga posibleng mangyari pero parang pinipilit mong kapitang mabuti yung mga bagay na dapat ay nag-iba na. Minsan kasi Taurus, ayaw nating tanggapin na kailangan na talagang mag-start from scratch kaya pilit nating inaayos ang mga bitak na hindi na kayang isalba. Pero dahil dito, naging mas mahirap para sa iyo na makapag-move on ng tuluyan sa bagong chapter ng buhay mo. Dahil sa pagpili mo sa hindi maiwasan na pagbabago, naging mas matagal ang transition period mo noon. Pero kahit paano, natutunan mo kung gaano ka katibay kapag pilit mong pinapanatili ang stability sa gitna ng gulo. You have the King of Wands in your present card. Ngayon naman Taurus, punong-puno ka ng vision at determinasyon na makuha ang gusto mo. Ramdam ko yung pagiging leader mo at yung fire sa loob mo para mag-take charge sa projects o plans na hawak mo ngayon. Ang ganda ng confidence mo ngayon, Taurus, dahil alam mo kung saan ka pupunta at paano mo ito mararating. Imbes na maghintay ka lang, ikaw mismo ang gumagawa ng paraan para mangyari ang mga bagay-bagay ng ayon sa gusto mo. Napapansin ko rin na magaling kang mag-inspire ng ibang tao sa paligid mo dahil sa positive energy mo. Gamitin mo itong charisma na ito para makuha ang support na kailangan mo para sa iyong mga malalaking goals. You have the Page of Pentacles in your potential card. Taurus, may malaking chance na makatanggap ka ng bagong balita or opportunity pagdating sa karera or finances mo. Ito yung time na magsisimula ka ng isang bagong project or learning experience na magbibigay sa iyo ng sapat na excitement para mag-focus. Magkakaroon ka ng fresh perspective sa kung paano mo i-handle ang mga resources mo para lumago ito. Magiging rounded or grounded ka, magiging nakatanim paa mo sa lupa yung approach mo. Kaya naman, asahan mong magkakaroon ng solid na foundation ang anumang sisimulan mo sa buwan na to. Kaya Taurus, maging open ka sa mga messages or offers na darating sa'yo na parang maliit lang sa simula pero may malaking potential. Ito yung start ng iyong journey towards manifestation kung itutuloy mo lang ang pagiging diligent mo, yung pagiging masipag mo. You have the Ten of Wands as your advice card. Taurus, kailangan mong bitawan ang ibang burdens na pinipilit mong dalhin ng mag-isa. Oras na para aminin sa sarili na masyado nang marami ang responsibilidad mo. At baka ma-burnout ka, mapagod ka kung hindi ka magbabawas. Huwag mong akuin ang lahat ng trabaho dahil lang sa tingin mo ay ikaw ang nakakagawa nito ng maayos. Matuto kang mag-delegate or yung ibigay mo sa ibang tao yung ibang trabaho or humingi ka ng tulong para hindi ka naman parang pinapatay sa pagod sa bawat oras at araw na dumadaan. Mag-focus ka, Taurus, sa kung ano lang ang priority at i-let go mo na yung mga extra na nagpapabigat lang ng balikat mo. Isang malinaw na prioritization ang kailangan mo para gumaan ang takbo ng buhay mo at makahinga ka ng maluwag. Taurus, you have the Seven of Pentacles as your potential outcome. Kung magtsatsaga ka at naayusin mo ang workload mo, Taurus, asahan mong makikita mo na yung bunga ng pinaghihirapan mo. Pwedeng magkaroon ka ng moment of reflection kung saan
Titignan mo kung worth it ba lahat ng effort na binubuhos mo nitong mga nakaraang buwan. Baka magkaroon ka ng sapat na resources na magbibigay sa'yo ng peace of mind para sa pag-isip ng next steps mo. May tendency rin na maging mas patient ka na ngayon dahil alam mong hindi naman shortcut ang success kundi pinaghihirapan talaga. Ingatan mo lang Taurus na huwag kang mainip kung hindi pa full bloom, hindi pa kompleto ang resulta na gusto mo. Siguraduhin mong itutuloy mo lang ang pag-aalaga sa mga nasimulan na tinanim mo para sa huli ay makuha mo ang full na deserve mo. Kung nakatulong sa inyo ang reading na to, please follow, subscribe, and huwag kalimutan i-share ito sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Maliit na bagay lang po ito to support this channel. Taurus, your first advice card is successful funding. Taurus, huwag mong hayaang pigilan ka ng mga pag-alala sa pera para ituloy yung mga ideas mo dahil may support na darating. Ang iyong mga guided na ideas ay may paraan para makakuha ka ng funding or investment basta't manatili kang positibo at open sa tulong ng iba. Isipin mo Taurus, na ang universe ay partner mo yan sa bawat project na sinisimulan mo. Sa halip na matakot sa kakulangan, buksan mo yung isip mo sa posibilidad na may hindi inaasahang resources or sources na magbibigay sa iyo ng sapat na kapital para sa iyong mga pangarap. Your next advice card is focus on your priorities. Taurus, ibigay mo ang buong atensyon mo sa kung ano ang pinaka-importante dahil ngayon, doon manggagaling ang success mo. Kahit konting oras lang araw-araw, basta consistent ka sa priorities mo, mawawala ang anxiety mo at magiging mas confident ka sa future. Ang pagiging scatterbrained o yung kalat-kalat yung pag-iisip ay hindi makakatulong sa iyo ngayon, Taurus. Gumawa ka ng listahan at ituring mo itong plano para hindi masayang ang iyong oras at energy sa mga bagay na wala namang dulot na growth para sa iyo. Your next advice card is service. Subukan mong maging off-service sa iba. Imbes na pilitin mong makuha ang lahat para sa sarili mo lang, Taurus. Kapag binago mo ang focus mo sa pagtulong, mas mabilis na darating ang mga desires mo nang hindi mo kailangang mag-manipulate or mag-grasp sa control. Taurus, ang karma ay totoo. At kapag nagtanim ka ng tulong, aanihin mo ito ng doble-doble. Maging bukas palad ka sa iyong oras at skills dahil ang cycle ng pagbibigay ang magbubukas ng pinto para sa iyong sariling abundance. Your next advice card is creative blocks. Taurus, kung feeling mo ay parang wala kang maisip na bago, i-offer mo lang ang trabaho mo sa Diyos at mag-relax ka lang. Kasi kapag binitawan mong yung pressure na kailangan mo laging maging perfect, mas madaling dadaloy ang creativity mo at mas magiging rewarding yung resulta. Huwag mong pilitin yung agos. Huwag mong kalabanin yung agos, Taurus. Minsan, ang pinakamagandang ideas ay lumalabas kapag hindi sila masyadong iniisip. Kaya mag-chill ka muna at hayaan mong ang inspirasyon ang humanap sa'yo habang nag-enjoy ka sa buhay. Taurus, your next advice card is Butterfly Rebirth. Taurus, tanggapin mo ang mga pagbabago sa buhay mo dahil ito ang paraan para ma-reinvent mo ang sarili mo ng mas maganda. May brilliance kang kailangang i-share sa mundo. Kaya mahalin mo ang bawat part ng iyong journey patungo sa transformation mo. Ang lumang version na ikaw ay kailangan ng mag-exit para pumasok yung bago. Huwag kang matakot na magmukhang ibang tao sa paningin ng iba, basta't alam mong
ito ang version ng sarili mo na talagang magpapasaya sa'yo at magbibigay ng success. Your next advice card is Wolf, Pathfinder. Release mo na yung past Taurus at simulan mo na ang bagong journey mo bilang isang teacher or guide sa iba. Kahit may challenges, tandaan mong matibay ang soul mo, yung capacity mo at yung pagpupursige mo na yun yung magdadala sa'yo na ng tagumpay na pangmatagalan. Taurus, ang iyong mga karanasan ay may value. Hindi lang para sa'yo, kundi para na rin sa ibang tao. Oras na para ibahagi ang iyong mga nalaman para maging liwanag ka sa iba habang tinatahak mo ang sarili mong landas patungo sa tagumpay. Yan ang reading ninyo. Please follow or subscribe para may abangan kang forecast for your sign. Always remember, sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intention. See you sa next reading.